Magandang araw na muli mga boss. Okay. Ang problema ni customer, pag tumatakbo daw siya ng 40 km, meron daw umuugong dito sa driver side na gulong. Kaya kung makikita nyo mga boss, ijinak ko yan. Tsaka ako ngayon pinaandar. Dahil nga gusto kong marinig yung ugong niya at pati ni customer siyempre para marinig niya rin kung meron. Pati kayo makinig na rin. Ganito daw yung lumalabas na ugong eh. Ganon. Kaya pati ugong sinasabi ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Preno mo na. Dahil sa hindi lumabas yung ingay mga boss at hindi narinig ng customer yung ugong, pero ako nagkaroon na ako ng idea kung saan gagaling yung ingay or ugong dito sa gulong. Hindi naman siya sa bearing, pero sisiguraduhin ko pa rin. Mahirap naman kasi para sa akin yung basta-basta kaya lang hahatol. Sabi ko nga sa inyo, kawawa yung customer pag ganun. Ayaw ko naman yung pabili agad ako ng pabili ng pyesa, tapos pag kinabit ko, hindi naman pala doon ang pinanggagalingan. Di kawawa talaga yung customer pag ganun. Kaya nga kung makikita nyo, chinecheck ko yung maigi at ang napansin ko agad dito sa rotor disc, may gas-gas siya at ito namang brake caliper niya, wala man lang siyang play. Kaya sigurado na ako, itong sliding pin niya ang may problema. Hindi na siya nag-aatas abante dito sa loob ng brake caliper holder. Pag ganyan mga boss, gamit ka lang ng socket thread sa number 14. Luluwagan mo itong dalawang sliding pin bolt taas babayan. Pag naluwagan mo na yan, pwede mo na yan bunutin. At kung mapapansin nyo mga boss, itong sliding pin dito sa itaas, ayan, medyo kapit yan mga boss, medyo matigas siyang tanggalin. Pati itong brake caliper, nakita nyo, di ba? Kapit na kapit siya dito sa brake pad. Kaya ang nangyayari yan, habang umaandar itong sasakyan mo, itong brake pad nakadikit dito sa rotor disc. Kaya nangyayari, nagkakaroon siya ng ugong na pati itong rotor disc niya is nagkaroon ng gas-gas dahil nga sa itong brake pad is nakadikit. Kaya ang unang gagawin ko dyan mga boss, gagamit ako ng liha. Pero pa-start ko itong makina para paikutin itong rotor disc. Meron na ako mga video na gawang ganito mga boss, pero ibang sasakyan naman yun. Pero same problem pa rin. Ganito lang din ang ginagawa ko sa nakikita nyo. Pag umiikot na itong rotor disc niya, ididikit ko naman ng bahagya itong sandpaper dito sa rotor disc habang umiikot. Ang tatanggalin ko lang naman dyan mga boss, yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc, tapos yung mga kaunting gumasgas dito sa rotor disc. Alam nyo mga boss, pag idinikit nyo itong sandpaper dito sa rotor disc, wag naman diin na diin. Parang ano lang, yung soft na soft lang ang hawak nyo kasi mamaya magkaroon ng problema itong rotor disc. Mawala yan sa pantay, dapat soft lang ang diin. At itong ginagamit ko mga boss na liha, magandang klaseng liha yan. Ayan yung ginagamit sa machine shop after mo magpa-reface, ayan yung pang finishing nila. Tapos nagpaturo ako sa kanila kung paano gamitin yung liha. Alalay lang pala, hindi mo siya dapat idiin ng todo dito sa rotor disc, para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag okay na, syempre, nilinis ko na yan. Gamit itong paintbrush ko. Okay. Tapos pwede ko na ulit pa-switch off itong makina. Nakita nyo naman mga boss, sa ganoong pamamaraan ko lang, nalinis ko itong rotor disc niya. Na kahit papaano, napakinis ko itong rotor disc niya. Ibig kong sabihin. Ipakita ko sa inyo mga boss, before kasi, itong rotor disc, yung mga gumuhit na yan mga boss, mararamdaman niya ng daliri mo pag hinawakan mo, pero kita niyo naman nung niliha ko, natanggal ko na siya. Pero gaya ng sinabi ko, yung paggamit nyo ng liha, wag naman masyadong madiin dito sa rotor disc. Pwede kasi hindi magpantay yan. At pag nagpreno kayo, magkaroon ng vibration dito sa brake pedal. O linisin ko na itong brake pad naman mga bossing. Gagamit ka pa rin dyan ng liha. Hindi ako prepared sa paggawa nitong sasakyan mga boss dahil nga unang-una, makita nyo, wala akong brake cleaner, wala. Ang plano ko lang dito is check upin. Kaya nga si customer, hindi rin siya ready. Dahil ang plano lang naman is gusto niyang malaman kung saan ang gagaling yung ingay. Kaya lang ako naman, di ko napansin. Dire-diretso na pala yung pag-check up na ginawa ko. Hindi pala ako mahilig sa kwento na check up. Yung bang tatanungin mo ko, sasagot ako. Hindi ko ugali yun eh. Gusto ko yung talagang ginagawa na kagad habang chine-check up eh. Ganun ako mga boss eh. Para sigurado ako na hindi ako magkamali pag tinanong ako. Kaya nga minsan sa mga comment nyo, nagtatanong kayo ng problema ng sakyan nyo. Nahihirapan ako sumagot mga boss. Unang-una, hindi ko naman yan nakita. Tapos magkamali ako ng hatol. Siyempre, alam mo naman may mga tao eh. Masamang tao, di ba? Alam niyo yung masamang tao. Nagtanong na siya pa yung galit. May ganun. Magko-comment yun na hindi naman yan sumasagot eh. Tapos mambabas na siya. Hindi siya nag-iisip eh, no? Hindi ko naman nakita yung sakyan mo. Halimbawa, sinabi ko, tapos binili mo yung pyesa o kaya ginawa mo, nagkamali ako. Di ba napagastos ka? Doon lang eh, may iisip mo, pagmamahal ko na yun sa'yo kaya hindi kita sinagot. Ayun ang point ko, kaya minsan hindi ko kayo nasasagot pag medyo alanganin ako sa isasagot ko. Pangalawa, hindi naman lahat ng tanong nyo is kaya kong sagutin. Dahil nagbe-base ako sa kaya kong gawin,
hindi kayang sabihin. Sabi nga, di ba? Ipakita mo sa gawa, wag sa salita. O, ilagay ko na itong brake pad mga boss. Nakita nyo naman kung paano ko ginawa itong pag pre-up ko, di ba? Nilagyan ko ng penetrating oil dito sa lagayan niya ng sliding pin, tapos yung brake pad, dilinis. O, di ba? Ganun lang, napakasimple. Kaya kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, samahan nyo lang siya ng pag-iingat at higit sa lahat, hindi kayo makakalimutin, hindi kayo bugnutin. Tandaan nyo, magiging maayos yung paggawa nyo. Yun lang, dahil nga sa automatic itong sasakyan, nang pinatay pala ni customer itong makina at ibinalik niya yung cambio, is lumabas itong piston. Siyempre, tumapak siya sa preno eh. Kaya ang problema ko dyan ngayon is itong piston nitong brake caliper is lumabas. Madali lang yan mga boss, ibalik mo itong brake caliper. Nakita nyo, di ba? Gumamit ka ng flat screw, itusok mo dito sa rotor disc, tsaka mo hilahin para yung piston dito sa brake caliper is pumasok siya sa loob. Ganun lang ang diskarte mga boss kung sakaling yung piston ng brake caliper mo is lumabas siya. O kita mo, maayos ko na ngayon siya mailalagay itong brake caliper. Sana lang mga customer, nakakasubaybay kayo sa mga tinuturo ko para hindi kayo maliligaw. Tapos ito naman yung sliding pin niya, dahil nalinis ko na yan, nilagyan ko na ngayon siya ng kaunting grasa bago ko siya ibalik dito sa dati niyang posisyon. Babat taas yan mga boss na sliding pin, parehas nyo lalagyan niya ng grasa bago nyo ilalagay dito sa brake caliper niya. At pag naipakapit nyo na yan dito sa thread niya, gamit yung socket rin sa number 14, siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan sa dalawang sliding pin bolt niya. At pag okay na, o i-check nyo ngayon itong brake caliper, o kita nyo, di ba? May play na ngayon siya, gumagalaw na itong brake caliper dito sa holder niya. Hindi kasi pwedeng walang play yan, itong brake caliper, dapat magagalaw mo siya para hindi dikit itong brake pad dito sa rotor disc. Bago kami mag-road test, pinatesting ko muna ito kay customer. Pinaikot ko ulit itong rotor disc niya. Dahil sa negative na ito sa ugong na lumalabas, lalagay ko na itong gulong niya. Tapos, magro-road test na kami ni customer para sa final. Pag ganyan mga boss, siguraduhin nyo higpit nyo ng gulong Pero dito sa impact wrench ko mga boss, nako ang ganda nitong panghigpit. Sure ball yan. Made in Germany kasi ito. Bauer. Sa pinakmurang power tools. Sa Lazada or Shopee mga boss, meron kang mabibili nito. Mag-road test na kami ni customer. Para siya naman yung humatol. Kasi sa akin okay na eh. Ayan. 30, 40. Ano? Wala na? Oo, sir. Okay na? At dahil okay na ito kay customer, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Palike na rin kung okay lang sa inyo. Maraming salamat.